sa ating lahat. Sa mamamayan ng Santo Niño Perez, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ngayon pong araw ay mangangaral po muli tayo, mag-aaral muli ng banal na kasulatan sa bawat isa. Alam niyo po, kagabi ako po ay nakatanggap ng isang imbitasyon. Meron po akong isang kaibigan na ang kanyang tatay ay binawian ng buhay ng isang araw lamang. At mamaya po kami ay tutungo sa isang funeral service upang magbigay ng kaaliwan doon po sa mga naulila noong namatay. Ngunit ako po ay napatanong, noong namatay yung tatay ng aking kaibigan na ito, saan na kaya nagtungo ang kaluluwa ng taong namatay na ito? Alam niyo po, dahil buhay pa tayo, hindi natin naiisip yung tanong na yon. Saan ba nagtutungo? Saan ba pumupunta ang kaluluwa ng tao? Wala tayong panahon para tanungin yan kasi buhay pa tayo eh. Pero alam niyo po, once nabawian tayo ng buhay, doon natin malalaman ang kasagutan. Pero alam niyo po, habang buhay pa tayo, meron pangangaral ng salita ng Diyos at may pag-aaral ng salita ng Diyos upang malaman natin ngayon pa lamang na buhay pa tayo kung saan ba nagtutungo yung kaluluwa ng tao. Mga kaibigan, kapag yung tao ay binawian ng buhay, ang kanyang kaluluwa ay hihiwalay sa katawan. At itong kaluluwa na ito ay kaloob ng Diyos. Itong bagay, itong kaluluwa na ito ay ibinigay ng Diyos sa tao upang magbigay buhay. Pero alam niyo po, yung kaluluwa na ito ay may patutunguhan. Kaya yun po yung ating tatalakayin sa umaga na ito. What happens when a person dies? Saan tumutungo yung kaluluwa ng tao? My friends, the Bible says, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? Mga kaibigan, ang kaluluwa, ang halaga ng kaluluwa ng tao ay higit pa sa pagsamasamahin kayamanan ng mundong ito. Mas higit pa sa ating mga tinitinda ang halaga ng kaluluwa na ito. That in the sight of God, souls are precious. Ito po ay precious sa kanyang harapan. Kung kaya ginagawa ng dyablo, Satan is doing his best to destroy our lives, to steal the souls of men sa pamamagitan ng bisyo, sa pamamagitan ng mga problema, sa pamamagitan ng mga krimen. Mga kaibigan, pay attention tayo po sa ating kaluluwa. Now, we have not yet answered our question. Saan tumutungo ang kaluluwa ng tao? Sabi nila, dalawa lang ang lugar na pwedeng tunguhan ng kaluluwa ng tao. Pwedeng sa langit, pwede naman sa impyerno. Alam niyo po, totoo yun. Kasi po, kahit itabi natin ang Biblia, nakaprogram sa tao na merong langit. Nakaprogram sa tao, sa isip ng tao, na merong impyerno. Kahapon lamang po, meron akong kausap na grupo ng mga senior high school students. I talked to them. And they answered, well, nasa langit o sa impyerno. Without reading the Word of God, we know that there is heaven. We know that there is hell. Nakaprograma na sa kaisipan natin yan. We know that in heaven, it is a perfect place. Di po ba sinasabi natin na sa langit, wala nang problema. Sa langit, walang kasalanan. Sa langit,
purong pag-ibig lamang ang mayroon. Sa langit, perpektong lugar ito. Why is it that heaven is a perfect place? Because God who is perfect dwells there. Now, if God who is perfect dwells there, walang presensya ng kasalanan, mga kaibigan. Kung ating pag-iisipan, God is holy. Siya ay banal. And Him being holy, ito ay natural sa Kanya na kamuhian ang kasalanan. Kailanman, mga kaibigan, hindi inibig ng Diyos ang kasalanan. Basahin mo man ang Biblia from Genesis 1:1 hanggang last verse ng Bible, yung Revelation 22:21. Wala kang makikita na kahit anong passage doon o pahina na kailanman ay minahal ng Diyos ang kasalanan. In fact, makikita mo doon kung paano niya kinamuhian ang kasalanan at hinusgahan. Mga kaibigan, ngayon siguro alam na natin kung saan tumutungo yung kaluluwa ng tao pagkatapos ng kamatayan. The Bible says, yung kaluluwa ng tao ay hindi tumutungo doon sa langit sapagkat nandoon ang Diyos na banal na galit sa kasalanan. At lahat po tayo ay nangagkasala. Mga kaibigan, lahat tayo nagkasala. Inaamin po ba natin yun? Hindi ako nagkasala. Ayan, sinungaling ka na. Lahat po tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. At ang Diyos na banal, Siya ay Diyos ng hustisya at kailanman wala siyang pinalalampas at palalampasin na kasalanan. Lagot po tayo, mga kaibigan. Tayo po ay mananagot sa banal na Diyos sapagkat tayo ay nagkasala. Perpekto ang kanyang hustisya, ang bawat kasalanan may pananagutan. Hindi mo kayang bayaran ng Diyos. Sa pamamagitan ng gawa mong mabuti, wala yan. Walang silbihan sa harapan ng Diyos. Yung paggawa mo ng mabuti, hindi mo po pwedeng pambayad sa iyong mga kasalanan. Sinasabi ng tao, uy, magsimba ka naman para mabawasan kasalanan mo. Actually, kahit magsimba ka pa araw-araw, matulog ka pa sa simbahan araw-araw, doon ka pa tumira, hindi magbabawasan yung kasalanan mo. Bakit? Kasi may kasalanan tayo eh. Going to church can never erase, can never take away our sin. Huwag natin pong dayain ang ating mga sarili, mga kaibigan. Alam niyo po, wala tayong pag-asa sa lupa na ito. Hindi natin kayang tumindig sa banal na Diyos. Tayo ay matutunaw, malulusaw sa kabanalan ng Diyos sapagkat tayo ay makasalanan. Alam niyo po, ang daming utos ng Diyos sa banal na kasulatan. At ang lahat po ng utos ng Diyos na ito ay sinuway natin. We are all lawbreakers. Not only that we're all lawbreakers, we are also haters of God. Alam niyo po, ang isang makasalanan na gaya ko, ang isang makasalanan na gaya mo, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Tayo po ay alipin ng kasalanan. Hindi ka alipin ng boss mo. Hindi ka alipin ng tao. Tayo po ay alipin ng kasalanan. Sin is our master and we are slaves to sin. Ang bawat ginagawa natin araw-araw ay kasalanan. At alam niyo po, yung kasalanan na yan ay hindi magpakailanman sapagkat meron niyang katapusan. May katapusan po ang pagkakasala. Anong pagkatapusan? Yung sentensya ng kamatayan o pagtungo sa impyerno. Ngayon po, sagutin natin ang tanong, saan tumutungo yung kaluluwa ng tao kapag binawian ng buhay? Sinasabi, kapag mabait ka, punta ka ng langit. Kapag masama ka, punta ka ng impyerno. Ang galing. Nasa kaya sa Bible yung sasabihin mo na pupunta ka sa langit pag mabait ka. Eh bakit yung magnanakaw, nakausap ni Kristo, nasa langit? Mabait ba yun? Hindi, di ba? Pero sabi ni Kristo, you shall be with me in paradise. And the Lord brought that man to heaven kahit siya ay nagkasala.
See? Hindi yung kabutihan natin yung magdadala doon sa langit. Actually, yung kabutihan natin, yan yung huhusgahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang salita. The Word of God says that God is holy. And in the eyes of God, kapag yung tao, yung bagay ay merong bahid ng kasalanan, ito ay dapat panagutan. At alam niyo po, yung kabayaran ng ating mga pagkakasala, hindi yung karma na tinatawag ng tao, hindi lang yun. Masigit pa po doon. Ang kasalanan natin noon, ang kasalanan natin ngayon, at ang kasalanan natin sa hinaharap, lahat yun ay susumahin, pagsasama-samahin, at bibigyan ng isang sentensya. Ano yung sentensya? Kamatayan doon sa lawa ng apoy. Mga kaibigan, hindi ko kayo tinatakot sa impyerno. Hindi ko kayo tinatakot sa lawa ng apoy. Alam nyo, mahal ko kayo. Kaya sinasabi ko po sa inyo ito bilang babala. Bilang babala, at dapat pakaisipin natin na ang buhay ng tao ay temporal lamang, panandalian lamang. Mga kaibigan, ilang taon lamang na tayo ay makikita-kita. Mamamatay tayo, either mauna kayo o mauna ako. O mauna ako o mauna kayo. Una-unahan lang yan eh. Pero alam niyo po, sinasabi sa banal na kasulatan, if you are with sin, if you die in sin, tayo po ay matutupok doon sa lawa ng apoy. We will go directly to hell. Do not deceive yourselves na kapag binawian ka na buhay, nakagawa ka naman ng mabuti, somehow I can go to heaven. Nakagawa naman ako ng konting mabuti. Hindi yung konti, hindi yung dami. Yung batayan ng pagpunta ng langit eh. Tayo po ay may kasalanan. Meron tayong kasalanan, mga kaibigan, bata, matanda. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At nakakatakot po yun dahil maaari tayong bawian ng buhay at lalong mapalayo sa banal na Diyos. Friends, wala tayong takas. Pagdating sa kautusan ng Diyos, tayo ay lumalabag. Pagdating sa kabutihan, sabi sa Bible, no one that doeth good. There is none righteous, no, not one. Wala kahit isa. Sa harapan ng Diyos, dehado tayo, mga kaibigan. In the sight of God, we will experience His anger. Tayo ay makararanas ng galit ng Diyos dahil sa ating mga pagkakasala. Di maintindihan ng tao, bakit turo ka ng turo about impyerno? Kasi ito po, yung tao, hindi niya ma-appreciate kung ano yung langit at kung ano yung kaparaan na ng Diyos upang iligtas siya sa kadiliman ng kasalanan na ito. Hindi mo ma-appreciate yan until malaman mo na wala kang pag-asa. Wala tayong pag-asa sa kabutihan natin, walang pag-asa sa batas, walang pag-asa sa sarili, walang pag-asa sa katuwirang sarili natin. Pero alam niyo po, kaibigan, friends, we have hope. The same God who hates sin, He loves us. He loves sinners. The Bible says, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Tayong mga makasalanan, si Kristo po ay namatay para sa atin. Jesus Christ did not die for the righteous. The Bible says, and Jesus said, that I have come not for the righteous, but sinners to repentance. Si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang magbigay ng pag-asa sa atin na mga walang pag-asa. Magbigay ng pag-asa na ang kasalanan natin ay maaaring maalis, maaaring malinis,
Magbigay ng pag-asa na ang galit ng Diyos laban sa ating mga kasalanan ay mapapawi lamang at paaalis sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Magkaroon ng kapatawaran tayo sa ating mga pagkakasala. At maaari tayong mapawalang sala sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil kay Kristo Jesus at kanyang mga ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, kay Kristo lamang po tayo mayroong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kay Kristo lamang po tayo mayroong katubusan. Kay Kristo lamang po maaalis ang galit ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Kay Kristo lamang po tayo mapapawalang sala. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Kay Kristo lamang po tayo maaaring magkaroon ng kapatawaran, mga kaibigan. Tayo po ay kinakailangan na magsisi. Ang utos ng Diyos, because Jesus Christ died on the cross, ang utos ng Diyos, God commanded all men everywhere to repent. To repent. To repent means to turn away from our sins at hindi na muli pang balikan ang ating mga kasalanan. Mga kaibigan, tayo po ay walang pag-asa sa buhay na ito kung hindi natin kilala si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ulitin ko po, ang kapatawaran ng ating kasalanan ay kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang po tayo mayroong katubusan. Kay Kristo lamang po mapapawi, maaalis yung galit ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Kay Kristo lamang po tayo mapapawalang sala. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. My friends, we need Jesus Christ. Believe in Him today. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.